2 taon ding ipinagkait ng pandemya ang matinding kilig na makapagmarcha sa araw ng graduation. Pero ngayon, sa malayong kabundukan sa Zamboanga del Norte, nagbabalik ang simpleng tradisyon na hitik sa kahulugan. Naghahanda si Teacher Wylony na magpunta sa pinakamalayong barangay sa kanilang bayan. Ilang araw na lang, graduation na ng kanyang mga estudyante roon. Teacher, anong dala nyo ngayon? Mga decoration po. Mga decoration. Ito po, decoration sa school, tsaka medals. Yung laptop ko, yung baon ko po. Tapos ito yung thermos. Tapos mga padalang sapatos po sa mga gagraduate po. May padalang sapatos? Kanino galing yan? Pabili lang po. Binigyan akong pera, papabili sila. Yung mga estudyante mismo? Mga nanay nila po. Yung mga nanay, pang-graduation talaga yan. Opo. Ang cute naman. Mula nung nag-pandemic, ngayon lang ba kayo magkakaroon ng graduation na face-to-face? Opo, ngayon lang po. May mga tutulong ba sa ating mag-ano na to? Magdala? Meron naman po. Okay, sige. Tara. Lingguhang sinusuong ni Teacher Wylony ang baku-bakong daan na ito. Habal-habal at mga 4x4 na sasakyan lang ang nakapapasok sa bulubunduking lugar. Kailangan ng mga driver na maabilidad at matapang upang ligtas na makalusot sa matarik at mabatong kalsada. Teacher, bakit tayo bumaba ng motor? Hindi po yun nakakakyat po. Nahihirapan po. Kasi masyadong matarik yung hindaan. Maswerte pa raw kami at maaraw ngayon. Pag umuulan daw kasi, delikado at halos hindi na raw madaanan ang mga maputik na kalsada. Hala, tama na asa pa man eh. Kapag maulan dito, mas mahirap pa ang biyahe ninyo. Opo, mas mahirap kasi madulas po siya. Oo. Meron talaga mga parts tulad nito na hindi kaya ng motor? Meron talaga, sir. Pag ganito, tas minsan nila landslide pa to. Malayo pa ba tayo? Malayo pa po. Ay, nako. Matapos ang 3 oras na biyahe, darating din namin ang Barangay Fimagas. Isang pamayanang napaliligiran ng matataas na bundok. Mga katutubong Subanen ang bumubuo sa komunidad na ito. Okay. Thank you. Ito na sa akin. Classroom niyo po ito? Opo. Pasensya na po sa mga sampay. Okay lang. Okay Walang kuryente ngayon?
Etong classroom na tulong, yung walang ilaw po. talaga. Oo. Kamusta biyahe? Ay, pagod, pero okay lang, kaya. Sanay na. Sanay na po. 9 na taon ng teacher sa Fimaga si Wailoni. Ito ang kanyang unang assignment bilang guro. Pero minsan, napapaisip na raw siya kung magtatagal pa siya sa eskwelahan. Lalo't single mother siya. At lumalaki na rin ang 3 niyang mga anak. Nung first time kong nagpunta dito, parang feeling ko endless yung papuntang Fimagas. Buti hindi kayo nadala. Wala akong choice eh. Nung una talaga, wala akong choice. Ilang araw bago ng graduation, nagsagawa ng huling practice ang mga estudyante. Labing-pitong kinder at 13 grade 6 students ang magsisipagtapos. Lalong espesyal ang graduation dahil sa dami ng mga pagsubok na pinagdaanan ng komunidad sa nakaraang mga taon. Ilan daw sa mga estudyante ang napilitang mag-drop out dahil sa pandemya. At may mga tumigil din sa pag-aaral nang manumbalik ang face-to-face classes sa paaralan. Kumusta po yung reaksyon ng mga bata nung bumalik yung face-to-face classes dito? Yung iba masaya. Kasi hindi na sila mahihirapan intindihin yung kung anong nasa modules nila. Kasi i-explain na namin. May iba din na wala, tumigil. Simple lang ang graduation program. Sa pamumuno ni Teacher Wailoni, ilang kanta ang muling iprinaktis ng mga bata. Sige, exit na. Dili ka pa do. Basig wala ni sa last rehearsal. Ikaw na nak. Sunod. Samantala, inaabangan din ang speech ng kanilang class valedictorian. Valedictorian, Laida Tigumanding. Ang adlaw sa kalampusan ang pagmatuod sa matag usa ka mga damgo. Siya si Laida, 12 taong gulang. Usa kini kahagit para makabaton. Bagong-bago at wala pang gasgas ang kanyang itim na sapatos. Regalo raw ito ng kanyang mga teacher para sa kanyang graduation. Ang unang sapatos na kanyang pag-aari. I am the Mrs. Maricel M. Bala, ma'am. Dili lang. Atong kalang doon si Dungan. Si Teacher Wailoni, tinutulungan din siya sa kanyang speech. Mrs. Maricel M. Bala, ma'am. Dili kay atong kalang doon pinasidunggan. Ma'am. Si Laida kasi, matalino siyang bata. Kaya lang, ang weakest niya is yung pagkamahiyain niya. Dati nga po, naglalakad yan ng nakayuko. Parang ayaw niyang tumingin sa mga tao. Ganda ng shoes mo Ngayon mo sinuot yan? Opo. Excited ka na ba graduate? Opo. Bakit? May pangarap ako. May mga pangarap ka. Gusto kong maging guro. Help us, dear Lord, to be obedient to our teacher. Bakit teacher ang gusto mo maging? Para maturuan ko rin ang aking kapwa subanin. Bakit gusto mong turuan yung mga kapwa mo subanin? Kasi nahirapan sila.
Nahirapan yung mga hindi nakapag-aral. Opo. Ang elementary school sa Fimagas, kinakatawan ng pangarap ng mga mahihirap na residente para paunlarin ang kanilang buhay. Pero sa simula pa lamang, marami na ang nadadapa. Ano po yung mga nagkukwento sa inyo at saka mga naobserbahan nyo rin ng mga challenges ng mga estudyante dito sa pag-aaral? Kahirapan. Yun talaga yun. Example, tulad ngayon, malayo pa yung anihan. Ang kakainin nila, root crops lang po yan. So, pag naubos yan, lagi na yung absent. Kasi wala nang pambaon. Everybody read. Again. 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 Yung iba nga, nakatuntong na ng grade 6. Hindi pa matapos-tapos yan. Kasi walang pambili ng notebook, walang pambili ng ballpen. Minsan, napoprovide naman namin. Minsan. Pero sa dami nila, hindi lahat pwede i-provide sa namin. Kaya yung iba, na iniisip na lang na imbis na mag-aral, magtrabaho na lang sa baba, sa lungsod, sa city, gano'n. Pag nagpupunta sila ng city, ano bang naging trabaho nila? Nagiging kasambahay sila. Yung mga lalaki naman, sa matindahan ng bigas, taga-karga, gano'n. Yung trabaho na kukuha nila, hindi ganun kataas ang sahod. Oo naman, kasi hindi sila nakapagtapos. Ipinanganak at lumaki sa Barangay Fimagas si Laida. Bago pumasok sa eskwela, may mga gawaing bahay muna ang bata. Tulad ng karamihan sa mga katutubong subanin dito, pagsasaka ang ikinabubuhay ng kanilang pamilya. Sa mga tanim din nila nakukuha ang pagkain sa pang-araw-araw. Nagkukulang ba minsan yung mga pangangailangan niyo sa bahay? Pagkain? Paano yun? Nagugutom kayo minsan? Ano bang kinakain niyo dito? Gabi. Bigas minsan lang? Bakit mahal? Opo. Pang-anim sa 11 magkakapatid si Laida. Ang kanyang nanay na si Imelda, proud na proud daw sa kanyang anak. Kayo po ba, Nay, nakapag-aral po ba kayo? Grade 3 ra. Grade 3 ra to. Bakit po kayo tumigil sa pag-aaral? Kulang gasto sa akong ginikanan. Nalipay lang ko nga kuan na siya, kabalo kay siya mo kuan ang mga eskwelahan. Sila ra din ning kamot sa pagkuan anang mga eskwelahan. Ano pong paghahanda ang gagawin niyo para sa Lunes? Paanra sinina ra sa iyang magbuwang agkatong uniform dahil nila sa una sa iyang magbuwang. Wadyo ko kapalit sa iyang uniform mo bago. Kaya wa naman ko ikapalit. Ang problema, kahit magtatapos na valedictorian sa kanilang elementary school si Laida, hindi pa tiyak na makapagpapatuloy siya ng pag-aaral. Apat na oras na lakaran pa kasi ang pinakamalapit na high school sa kanilang lugar. Sa mga anak niyo po, wala pa pong nakakatapos ng high school, ano? Meron po ba? Wala.
Wala. Katong kinamagwangan ko ang raman to grade 5 ra. Bakit po natigil na sa pag-aaral yung iba niyong mga anak? Kulang sa gasto. Kanang na-tell mi sa Pantawid, dili man pod kaigo ang Pantawid, mauman din nga. Dili sa dade, layo po na ilang eskwelahan sa Bulawan, dili man sila kaaguan taog baklay sa layo. Kay wala may kuan dire grade 7 dire. Isang araw bago ang graduation, nagsimula nang mag-decorate ng entablado sina Teacher Wylony. Excited kami kasi na-disappoint kami nung 2020. Kasi ang dami na naming plano. Ginawa namin flower stand yung puno ng saging. Kasi kung mag-iisip, bibili kami ng yung totoong pang flower stand talaga, mas magastos yun. Localization yan. Kung ano yung available sa paligid, yun yung gagamitin namin. Pati yung mga magulang tsaka yung mga bata sa paligid tumutulong sa preparation. Voluntary yun. Hindi kami nagsabi. Yun yung kaibahan ng mga tao sa malayo, like sa bundok, ganito. Helpful talaga sila. Pupunta talaga yan para tumulong. Kasi masaya din sila para sa anak nila. At bago matapos ang araw, iniabot na rin ni Teacher Wylony ang mga regalong sapatos para sa mga nanay na a-attend ang graduation. Suot na, good. Ay suot. Sige. Salamat, ma'am. Wow. Wow! Bakit po kayo rin nagaluhan daw? Iwan ko kay teacher. Ang saya-saya ko naman. Ngayon ko natanggap yung ganito. Ngayon ka na nakatanggap ng Yes. Talaga? Proud po kayo sa mga anak niyo? Yes, of course. Kahit mahirap. Sa wakas, dumating din ang araw na pinakahihintay ng mga taga-Fimagas. Pero bago ang lahat, panahon muna para sa hair and makeup. Kasi sa 2014, nung first year namin dito, tapos parang napansin namin na hindi nagme-makeup yung mga batang hindi sila nagme-makeup na nasa stage. Tapos naisipan namin na pagandahan. Kaya ito na, every graduation, alam na nilang may make-upan namin sila. Kanino makeup po ito? Sa amin po. Free. Sa amin po talaga. Free service, free lahat. Ano naman po ang reaksyon ng mga bata? Siyempre, masaya. Masaya sila. Hindi siguro sila sanay na namimake-upan, ano? Hindi talaga. Siyempre, hindi pwedeng makaligtaan ang valedictorian na si Laida. At ito, ang kanyang graduation look. Handa na ang mga estudyante. Narito na ang kanilang mga mahal sa buhay.
Kumpleto na rin ang mga panauhing pandangal. Si Laida, pumwesto na kasama ng ibang magsisipagtapos. Luma man ang uniform, bago naman ang sapatos. Wala nang ibang gagawin kundi simulan ang marcha. Tarsiano E. Firuleno, sir. So, I am so honored and blessed to have them. Dahil kahit napakalayo natin, sinilip nila talaga tayo. Oo nga pala, inanyayahan din akong magbahagi ng maiksing mensahe sa mga nagsipagtapos. Please. Napakasarap po ng may pangarap, di po ba? Lahat po tayo ay nangangarap. Pero hindi lahat ay nabibigyan ng pantay-pantay na pagkakataon para makamit ito. Tuwing nakakakita ko ng mga taong malayo ang narating sa buhay, ang lagi kong tinatanong, saan ba sila nagmula? Higit akong nabibilib sa mga kababayan natin na kinailangang nagpasan ang matinding pagsubok upang maabot ang tagumpay. Ang araw na ito ay bunga ng maraming taon ng pagsisikap, di lamang ng mga estudyante kundi ng mga magulang na sumusuporta sa kanilang mga anak, ng mga guro, maging ng komunidad na nagsisiguro na maayos na makapag-aaral ang mga bata. Sa madaling sabi, achievement po itong lahat. Proud ka ba na ikaw ang valedictorian? O, proud ako. Tinaban nila din na huwan daw na matawo raw daw. Persoron daw. Pero gusto lagi na ako mo eskwela siya. Di jud ko mo sugot nga dili siya mo eskwela karong tuiga. Kay grade 7 naman din siya. Pero maning kamo tara ko akong kitaon akong manghod para makaadto siya. Teacher, bakit yung napiling maging guro? Nung naging guro na ako, nakakataba pala ng puso. Alam mo yung feeling na may naturuan kang bata, may natutulungan ka. Ang nagustuhan ko dito, yung pagtanggap ng mga tao. Parang mas matulungin yung mga tao dito. Mas saramdam mo yung pagmamahal nila. Parang sobrang thankful nila na teacher ka ng anak nila. Tingin mo ba magtatagal ka pa dito sa Fimagas? Gusto ko dito. Napamahal na ako sa place, napamahal na ako sa community. Mahal kong mga bata. Like, parang sarili ko na ding mga anak. Parang nalulungkot akong isipin na one day, iyak na one day, maiiwan ko sila. Kasi hindi naman pwedeng dito lang ako palagi. Ayokong iwan sila. Ganun po. Ayoko talaga. As of now, dito lang muna ako.
Sana, isang araw, magkaroon na raw ng high school sa Fimagas upang hindi maudlot ang pangarap ng mga kabataan tulad ni Laida. Kapag nangyari iyon, buong puso uli itong yayakapin ng komunidad. Kabilang ang mga magigiting na guro na napamahal na sa lugar na ito. Magandang gabi. Ako si Ato Maraulio. At ito ang Eyewitness. Maraming salamat sa panonood ng Eyewitness, mga kapuso. Anong masasabi niyo sa dokumentaryong ito? I-comment na yan at mag-subscribe sa YouTube channel ng GMA Public Affairs.